Sila ba ang oposisyon? Ang tunay na oposisyon, si Sara Duterte. That is why I declared na kung tatakbo akong senador, I am for Sara Duterte even if I run as an independent. Vice President Inday Sara Duterte susugod nga ba ngayong araw sa Senado? Dahil ngayon po ang deadline na dapat siya sumagot sa articles of impeachment ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Anak ng kagwang naman, oh. Wala na pong maniniwala dito sa impeachment. Titingnan po ng kampo ni Vice President Inday Sara kung pupunta ba sila actual dyan sa Senado or sa pamamagitan lamang ng online ng pag-sagot tungkol po dito sa ibinigay na deadline ng impeachment court laban sa kanila. O sa mga nandiyan sa labas ng Senado ng mga DDS, magdasal po kayo na pupunta si Vice President Inday Sara para maging masaya at magulat ang mga hinayupak. Lalo na yung mga senador na gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Kagaya ni Kiko Matching, kagaya ni Hontiveros, kagaya ni Tuta Soto, kagaya ni Pinky, kagaya ni yung magkapatid na Tulpok. O ayan, pag-usapan po natin itong mga senador, anak ng kagwang. Oh, hindi talaga tumitigil itong minority, naninimunyo talaga. Kasama po itong administrasyong bangag na sinabi ni Guanzon, kawatan ka talaga BBM. Codita versus Cayetano, tuloy daw ngayong araw. May naunsi sa 13. Dalawa di umano ang naunsi sa 13, anak ng kagwang. Oh my gulay kaping nangangalay. Basta kung sino man yung kakala sa 13, anak ng kamuti, hindi po namin kayo papalagpasin. Talagang ibabaklas namin kayo sa social media. Banat-banatan namin kayo. Putragis naman talaga naman. Manindigan po kayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. O ito, unahin na agad natin itong patungkol kay Vice President Inday Sara dyan sa Senado. Dahil ngayon po yung itinakdang araw ng impeachment court na dapat ay sumagot ang kampo ni Vice President Inday Sara sa articles of impeachment. Narito po, iwan natin kung pupunta ba sila or via online na lang yung pagsagot nila. Pakinggan po natin ang balitang ito. Kinumpirma ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte na bukas na magsusumite ng sagot sa Senate Impeachment Court ang kanilang kampo kaugnay sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Maghihigpit na rin ang seguridad sa Senado bukas. Nakatutok si Jonathan Andal. Handa na ang ipapasang sagot ng defense team sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga abogado ng BC na si Atty. Michael Poa, magpapasa sila ng sagot bukas na mismong deadline ng Senado na impeachment court. Pero hindi pa nila masabi kung personal silang pupunta sa Senado o ipadadala na lang sa email ang kanilang sagot. Sa media advisory ng Senado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi bukas, hihintayin ang sagot ng BC. Kaya mas maghihigpit ng seguridad bukas ang Senado. Sa gitna nito, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na tungkol sa impeachment trial ang panukalang payagan ng mga senador na makilahok at bumoto online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. Sa July 6, sisimula ng paglilitis kay Duterte. Para matiyak ang seguridad sa Senado oras na magsimula ng impeachment trial, nakikipag-ugnayan ng NCRPO o National Capital Region Police Office sa USAA o Office of the Sergeant at Arms. Regarding po dun sa paglalagay natin ng barrier, magdidepende po yan sa magiging koordinasyon po natin sa loob ng Senado. Sa ngayon po, ang nilalagay na lang po natin is yung ating mga personnel na para ma-ensure po na kahit na may mga dumadating po or may mga ralista na nagkakatipon-tipon, ay maayos pa rin po yung flow ng traffic sa paligid po ng Senate. Jonathan Andal. Mukhang maganda po ang kaganapan ngayon sa Senado. Baka mag-abot-abot dito ang mga pro-Duterte at anti-Duterte. So yung mga pro-Duterte, matagal na po sila dyan sa Senado. Nakapunta rin po tayo dyan. Yung mga anti lang ho, yung saw-saw-suka, mga demonyo. At saka, alam nyo ho, itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara, ano na lang ho ito? Diversionary tactics. Ang tunay ho talaga kasi na issue na pinagtakpan nila yung flood control. Sinabi rin po ni Senator Robin Padilla sa talumpati niya kagahapon dyan sa One Bangsamoro movement na hindi tungkol sa impeachment ang dahilan kung bakit pinalitan nila si Tuta Soto. Kundi ang reason po ay iyong flood control. Kasi nga hindi po nag-iimbestiga ang mga anak ng kamuti na to tungkol sa flood control. So ngayon, nag-isip-isip sila dahil ang taong bayan galit na. Masyadong excited sa impeachment, pero pagdating sa flood control, napakatahimik. Yan po ang maliwanag dyan. Kasi nga, tingnan mo kung patungkol pa ito sa impeachment, hindi ho sana nagkaroon ng negatibong epekto labang kay Vice President Inday Sara yung impeachment. Hindi nga eh. Walang ganoon. Flood control ho talaga. At nanatiling, number 1 pa rin si Vice President Inday Sara sa mga survey. Net satisfaction rating, ano pa rin ang taong bayan, tiwala pa rin si Inday Sara. At magugulat ka talaga, no? Yung sinasabi ni Lovely, yung taas ng baba, no? Yung sinasabi, yung mga taga Mindanao daw ay nahikayat na daw na mag-anti-Duterte. Anak ng kagwang. Kataas ng rating ni Inday Sara sa Mindanao. So, ibig sabihin, hindi umuobra yung mga paninira, pati yung impeachment tabang kay Inday Sara. Walang naniniwala.
medyo may na-influensyahan lang ng kaunti yung Visayas. So pakinggan lang po muna natin itong survey lang, little survey. Si Vice President Sara Duterte ang nakakuha ng pinakamataas na net satisfaction rating sa 4 na matataas na opisyal ng bansa. Sa kabila po yan ang kinaharap niyang impeachment base sa survey ng Social Weather Stations o SWS noong March 24 to 31. 54% po ng mga Pinoy ang kontento sa performance ng bise, habang 25% naman ang hindi. Katumbas po yan ng positive 29 na net satisfaction rating. 1 point ang itinaas nito sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Pero bumaba ang score niya sa Visayas at Balance Luzon. So yung bumaba ng kaunti laman ang binaba sa Visayas, no, at sa Balance Luzon. Pero sa NCR tumaas. So ibig sabihin yung Visayas may na-influensyahan diyan. Kasi nga yung gobernador diyan lalo na sa Cebu, wala na, nabalimbing na rin eh, holding hands na sila ni Bangag eh. Pati yung yung pag pinansin din natin, parting yung sa mga Bacolod, Iloilo, daming dilawan diyan. Pati diyan sa Samar, dami rin dilawan diyan. Pero kaunti lang naman sila. Hindi naman masyadong naapektuhan si Inday Sara ng mga paninira sa impeachment ng mga buhaya. Yun lang naman ang pinakamahalaga doon. At nakakagulat nga ho yung Mindanao. Marami diyan taga Mindanao, galit kay Inday Sara ng mga politician. Patay ka talaga, Migso. Si Migso Bere, di ba? Galit na galit. Kiko, yung mga Pimentel, no? Galit sa Inday Sara. Si Adyong, yung mga kongresista. Meron pa nga taga Davao, mga kongresista, bumoto na ma-impeach si Inday Sara. Pero ako naniniwala na sa susunod na eleksyon, hindi na po sila mananalo. Mantakin mo baluarte ni Inday Sara. Ayan, sabi ni Atty. Rowena Guanzon yan. No? Baluarte ni VP Sara ang Mindanao, massive ang 97%. Mantakin mo, 97%. Sabi naman ni Rowena, siya din ang nangunguna sa survey sa Visayas. Dahil sa talamak na ulit ang druga, no? Krimen sa Metro Manila ay naghahanap na naman ang mga Taga-Luzon ng peace and order na dala-dala ng tapang at malasakit ng mga Duterte. In short, may nanalo na. Hindi nga ho talaga kaya. Mantakin mo yung 97% ng mga taga Mindanao. 3% lang yung latak dyan. Sino yung mga latak? Grupo ni Adyong. Si Lovely yung panga. May grupo ba yan? Naman talaga naman. Migsobire yung taga Bukidnon. Wala na rin. Maatras na rin. So, ito na ho yung mangyayari ngayon. Yung impeachment ay hindi na po yan talaga issue para sa akin. Kasi nga, may solid po tayo eh. Kahit na yung 12, solid na po yung 12. Yung siyam, solid na po yung siyam. Tapos yung siyam, maka-influensya pa kung yung impeachment ang pinagbabasihan natin. Yung impeachment. So ngayon, under leadership of Alan Peter Cayetano, talagang masigasig siya. Nag-schedule na nga po ng ngayong araw, mag-formal na, mag-schedule na po ng hearing dyan sa flood control. Kasi nga, ito yung nakaligtaan ng taong bayan. Lalo na yung mga senador ni Bangag, yung Bangag 11. Na ituloy na po yung impeachment. Impeachment yung Blue Ribbon Committee hearing sa flood control. Sa Blue Ribbon Committee hearing pala, anak ng kamuti, marami palang matatamaan dyan ng minority. Lalo na si Tuta Soto at saka yung Tulfo Brothers. Isa sila sa mga tatamaan. Siyempre, ang pinakatatamaan pa ho ng husto ay itong Marcos admin. Kamakailan, ang sabi ni Alan Peter Cayetano, magkakaroon tayo ng subcommittee. So yung subcommittee na yan ng Blue Ribbon, hindi naman yan illegal, pero ang sabi naman nila ni Tuta Soto, illegal. Nakatikim ng backlash itong si Tuta Soto. Pero bago natin pag-usapan yung backlash, yung papatuloy natin patungkol dyan sa statement ni Tuta Soto, pasadaan muna natin ng kaunti itong mga grupo natin dyan sa Senado, baka makalimutan natin. Pakinggan natin. No? Hindi mapipigilan ng impeachment trial ang celebration para sa 45th birthday ni VP Sara. Yan ang pinatunayan ng kanilang mga taga-suporta. Narito ang Agenda Weekend Report ni Jill Sabandal. Nagtipon-tipon at nagbudo fight sa labas ng Senado ngayong araw ang ilan sa mga taga-suporta ng Duterte family. Ngayong araw kasi ipinagdiriwang ang 48th birthday ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nila ng selebrasyon ang kanilang protesta para sa isang patas na paglilitis laban sa bise. Sa usapin naman ng eleksyon, kumpiyansa raw sila matapos lumabas ang Pulse Asia Survey kung saan leading pa rin si VP Sara sa 2028 presidential polls. Dito, lamang si Duterte ng 10 points kay Naga City Mayor Leni Robredo sakaling mag-head-to-head ang dalawa sa halalan. Alam naman natin ang nangyayari ngayon sa Senado. Ang Senate ngayon ay ito na yung kauli-ulihang government institution na umaasa tayo na magkakaroon ng ika ng tunay na investigasyon, tunay na pagbukas sa maraming katanungan lalo na sa flood control scandal. Kaya naniniwala kami na dapat suportahan natin ang every move ng ating mga kaibigan at kapatid na nasa baba na lumalaban para sa katarungan at pinaglalaban ng demokrasya. Ganito rin ang pananaw ng ilang opisyal mula sa Davao City. Alam mo, sa totoo na, si VP Sara, lahat ng mga Duterte, sana dito sa barangay ko nakatira.
nakatira dito sa para sa 26/8 Fana. At si kami sa balita na si VP Sara pinakamataas sa rating ng popularity. Tila solid ang suporta ng kanilang baluarte sa Davao kahit na nahaharap ang pamilya Duterte sa samot-saring kontrobersiya. Nandyan ang impeachment trial ng pangalawang pangulo at ang ICC trial ng ama nitong si former President Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Bukod sa mga supporter, binati rin ni Davao City Congressman Paulo Duterte ang kanyang kapatid. Sa isang Facebook post, nagpaalala ito kay VP Sara na alalahaning ngumiti, tumawa at i-celebrate ang blessing na binigay ng Panginoon. Para sa Agenda Weekend, Ayan po yung birthday celebration dyan sa Senado. Trending yung yung budol fight. Grabe ang haba nun eh. Walang ganun si BBM. Kung may budol fight kay Vice President Inday Sara, baka kay Bangag budol, budol. Budol. Budol fight din kaso pulburon. Ayan, congratulations po. Mabuhay po kayo mga DDS dyan sa Senado. Okay, pag-usapan natin itong kudita, no? Patungkol po kay Senator Alan Peter Cayetano. Okay. So yung banat ni Senator Alan Peter Cayetano, sub-committee, no? At pamumunuan ni Senator Rodante Marcolita, yun yung Blue Ribbon. Agad naman bumanat si Tuta Soto. Ang sabi ni Tuta Soto, ito daw ay hindi legal. Illegal daw to. Nang na-debunk na si Soto ng mga netizen, at dinibunk din ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang FB Live na hindi illegal ang subcommittee. Ito po ay legal. So napasok dito si Tuta Soto. Magulat ka. Imbis na manindigan si Tuta Soto, binawi niya yung kanyang statement na sinabing hindi legal ang subcommittee ng Blue Ribbon na gusto mangyayari ni Senator Alan Peter Cayetano. Itinama ng hinayupak na GMA7, ayan o. Paglilinaw po sa unang kahapon tungkol sa investigasyon sa flood control project sa Senado, kaugnay ito sa komento ni Senate Minority Leader Tito Soto sa lilikhain naman ng subcommittee sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi raw legal kung hindi raw idadaan sa plenaryo. Ngunit ayon sa senador, mali at hindi na ayon sa konteksto ang tanong sa kanya kaya binawi ng senador ang kanyang pahayag. Nauna lang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa flood control scandal. Anya, may bubuing subcommittee para rito at bukas ay mag-i-issue ng mga notice ang Vice Chair ng Committee na si Senador Rodante Marcoleta. Puta, out of context daw yung sagot ng, yung tanong ng media sa kanya. Sino ba nagtanong? Malamang GMA. Ikaw kasi, puta, sagot ka ng sagot, no? Kung ano-anong pinagsasabi mong hinayupa ka. Ayan, nakuryente tuloy kayo. Pero kahit na tinama ng GMA, so GMA may kasalanan doon. Alam mo naman mga bayarang media, gumagawa talaga ng tanong na ikapahamak mo. Kumagat din si Tuta Soto. Ano ba kasi yung tanong nyo? Bakit mali ang sagot ni Tuta? Ayan, binawi na niya yung sagot niya na illegal ang subcommittee. Kasi nga nasunog ka. Nandyan pala sa rules ng Senate na hindi illegal. Ang chairman ng committee mismo ang bahala na doon. Wala na yung plenaryo. Na kung magkaroon ba siya ng subcommittee at sino yung itatalaga niya. Putya no, nabudol sila dito no. Yung minority na budol, nangakala po nila si Cayetano talaga, Pia Cayetano talaga yung magkakandak ng investigation sa flood control kasi siya man yung Blue Ribbon Committee chairman. Yung pala si Marcolita. Yung kinakatakutan ni Panfilo Lacson at ni Tuta Soto na si Marcolita na na-mention yung pangalan ni BBM at saka ni Romualdez Saldico diyan sa hearing kay Marcolita. Ay, na-mention ba si BBM? Hindi, Saldico lang pala at saka si Martin Romualdez. Ayan na po. Yan na po ang magiging mangyayari dyan. Matutuloy na sa June 4 kung ito nang may kung kangking karing kung. Kung hindi po makudita si Senator Alan Peter Cayetano ngayong araw. Dahil ang sabi ng mga bayot na rarampa dyan sa Senado, ay tuloy na umano ang kudita laban kay Alan Peter Cayetano. May naunsin na sa 13. Gaano ba katotoo? Mismo po ang nagsabi yan ay si Rapi Tulfok, kapatid ni Bindalo, na mahilig sa kabit-kabit na topic, content. Trending yung kabit-kabit eh. Galing po sa kanila yan. Meron daw lilipat na 2 ngayong araw. Sa kabila ng sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang live, sulit ang 13, hindi magpapaunsi. Nako. Sino kaya ang nabingwit ng mga demonyo? Sino kaya ang mga nabudol ng mga hinayupak? Mukhang alam na po ninyo, hulaan po ninyo kung sino po yung nabudol ng team ni Tuta Soto. Kung sino po yung kanilang nahatak at kung sino po ang tatawagin na mas masahol pa kay Judas. Alam nyo ako, wala naman tayong problema dyan kung mag-change ng leadership. Sa impeachment, hindi talaga ma-impeach si Inday Sara. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung flood control, dapat may managot dyan. O narito po yung sinabi ni Erwin Tulfok, ni Rapi Tulfok, na meron daw 2. O ito, pakinggan natin. Nalilipat ngayong araw sa minority, galing sa majority. Sino kaya ang Judas? Anak ng kamuti. O tuloy, pakinggan natin. Senator Tulfo, sino po yung 2 sa majority na lilipat sa inyo? Ito ang sabi ko, Igan. Kung pagpamasdan nyo yung demeanor ng mga senador na sa majority at that time yung mangyari kaguluhan, merong ilan doon na hindi happy. Yung mga kilos nila, yung demeanor nila, parang hindi sila sang-ayon sa mga pangyari. Opo. Yun yung 2 maaaring lumipat. Sino po yun? I don't know. So 2 po. Okay. Putang ina mo, Rapi Tulfo.
Ang ingay-ingay mo sa kudita dyan sa Senado, ang ingay-ingay mo sa impeachment, napakatahimik mo sa flood control. Anak ka ng kagbuwang. Oh. Para kang si Pinuno. So ito na nga ho, dalawa daw. Yung sinasabi ni Rapi Tulfo, ganun din ang sinasabi ni Erwin Tulfo. May dalawa daw na hindi maganda yung demeanor. Oh, yung pangyayari daw yung Martes na nag-book out ang hinayupak ng mga bayot na mga pisot. Oh, ito daw, tutuloy daw sila. Sino po yung dalawa? Nakita niyo po sa thumbnail. Kinontent ko rin po ito nakarang araw. Si Loren Legarda at si Chase Escudero. Yun yung prospect ko dyan. Kasi nga si Loren Legarda, nabanggit din ni Erwin Tulfo, na kita rin naman natin, napahawak-hawak si Loren Legarda kay Zubiri, putang ina Loren. Magkaiba talaga ang prinsipyo ng isang Leandro Leviste at Loren Legarda. Diyos ko, handa na siya tatawaging masahol pa kay Judas. Ito naman si Chase Escudero, binanggit rin ni Erwin Tulfo na tahimik lang, na ito daw ang posibleng lilipat. So ito yung dalawa. So mamaya si Joel Villanueva pag-usapan din natin kasi may nagmariti sa akin eh. Tingnan mo, ito yung clue. So kitang-kita natin yung clue dito. Marinig mo galing kay Rafi Tulfo kung sino yung dalawa. Kaso meron pa siyang isang dinidemonyo. Alam niyo po ba kung sino yung dinidemonyo ni Rafi Tulfo? Si Pia Cayetano. Ang ginamit ni Rafi Tulfo na para lilipat si Pia Cayetano, yung ginawang subcommittee ni Alan Peter. Puto, mahirap naman siguro na si Pia Cayetano ay maniniwala dito sa sulsol ng demonyong Tulfo. O ito, pakinggan natin yung mga clue niya. Okay. Pero ang Senado, pabor kayo tuloy ang investigasyon sa flood control projects? Yeah, tuloy. Okay. Ito nga lang, Igan, nakakatawa, no? Di ba si Pia ang designated na committee chair ng Blue Ribbon. Nagtataka ako, bakit humingi itong si Marcoleta ng subcommittee? Why? Wala ba siyang tiwala kay Pia? Sa tingin niyo ba, hindi able and capable si Pia? Ibig sabihin, mas magaling siya kay Pia? Ano yun? Sila ba nag-aaway na ngayon doon? Sa loob? Okay. Kasi kung ako si Pia, ma-offend ako eh. In the first place, nung nagkakaroon pa lamang ng pag-uusap kung kanino mapupunti mga committee at naibigay kay Pia, tapos ngayon, gusto mo subcommittee kasi sa tingin mo, hindi kaya ni Pia, insulto kay Pia yun. Okay. Tingnan mo, dinidemonyo na ni Rapi Tulfo si Pia Cayetano buwang. Insulto daw kay Pia Cayetano na magkaroon ng subcommittee, no, diyan sa Blue Ribbon, at ang mamumuno nga po itong si Marcolita. Alam mo, Rapi Tulfo, yung subcommittee, ang may kapangyarihan niya na magawa ay yung committee chairman din. Si Pia Cayetano, malamang ang nagsabi, magkaroon tayo ng subcommittee, gawin natin si Marcolita. Kasi bakit? Si Marcolita kasi ang nakaumpisa ng flood control. Hindi naman sinabi rin na insulto to kay Pia dahil si Marcolita yung magiging mamumuno ng subcommittee sa Blue Ribbon. Natakot lang kayo. Nasabi mo yan, na insulto kay Pia Cayetano dahil si Marcolita magaling. Pero hindi yan issue para sa akin. Si Pia Cayetano, abogada, magaling, matalino, pati si Alan Peter Cayetano, abogado, si Marcolita, abogado. Sa akin lang mas the best talaga na pamunuan ni pangungunahan ni Marcolita ang muling pagbabalik sa investigasyon diyan sa flood control. Kasi siya nag-umpisa. Nabudol kayo ni Cayetano. Pag-akala ninyo, hindi si Marcolita ang bibira dyan, bibirahin kayo ni Marcolita. Damay ito ha. Kasama yan sa flood control ha, yung ACCIS, ayan sila yan. Damay-damay kayo dyan, magkapatid din na Tulfo, Erwin Tulfo. Tuloy natin yung clue niya kung sino yung dalawang lilipat. Ito. O huli na lang, sino si Kilay tsaka si Taray? Ang galing mo. Igan, mas marami ka alam kaysa akin. Ikaw na lang bahala. Kukumpirma ko lang sa'yo. Meron nga talagang ganun, pero ayoko naman magsalita. Okay. Ito na yung dalawa nila. Nagbigay ng clue itong si Igan. Igan, anak ka ng kagong bayaran itong animal na to. Si Kilay at si Taray. So wala nang iba. Si Kilay ay si Chase Escudero. Si Taray ay si Loren Legarda. Anak ng kagwang. Choice ninyo yan. Handa na ba kayo? Ibabaklas at tatawagin namin kayong mga mas masahol pa kay Judas. Walang mga bayag tong mga to. Di ba Loren at Chase Escudero? Si Chase Escudero kasi tahimik. Yan ang nakakatakot. Pero kung totoo man to, ikaw Loren Legarda, yung prinsipyo ng anak mo, grabe, lampas-lampas na nga eh. Titibagin mo yon, iba ka ng landas. Ikaw, Chase Escudero, pagkatapos kang traidorin, nila ni Tuta Soto, Pinky Lacson, sasama ka sa kanila ng mga Tulfo, anak ng kamote. Huwag na. Manindigan ka na lang. Wala ka palang bayag. Mas okay pa si Jinggoy Estrada. Dahil lumalaban si Jinggoy, kahit ipakulong nyo ako, manindigan pa rin ako. So mukhang meron nga naunsi sa Tracy. Kung ang pagbabasihan natin yung sinasabi ni Rafi Tulfo. Pero ang sa akin rin naman, pag kudita kasi tahimik ka lang bubulagain mo na lang yung ikukudita mo. Pero ito, ina-announce nila sa mainstream media. Nagbibigay ng close, wala nang ibang clue dyan. Si Loren Legarda at si Chase Escudero. Kawawa naman ang mga to kung hindi totoo. So nagagamit itong dalawa kung sakaling hindi totoo.
Eh ngayon pa lang, gusto na natin birahin tong dalawa. Sarap banat-banatan. Pero anyway, kung lilipat kayo mamaya, makakatikim kayo sa amin. Backlash only. Magaya kayo kay Mig Subiri. Zero din po kayo. Pero eto, meron ding maritis akong nasasagap na. Pwedeng totoo, pwede rin hindi. Maritis lang naman to. Itong si Joel Villanueva daw, pinatawag sa Malacanang. At ang nagpatawag, si Bangag. Ang ginawa ay kinumbinsi umano, nalilipat sa minority. Kapag lilipat siya, absuelto na, di umano siya sa mga kaso na isasampa ng ombudsman laban sa kanya. Yan ang sinasabi dyan. Pero kung hindi umano, lilipat, tutuluyan daw siya sa plunder at lalabasan ng warrant of arrest, gaya po kay Senator Jingo Estrada. Yun yung mga maritis. Pinatawag daw. Siguro Sabado pinatawag, no? Sana lakasan mo yung loob mo, Joel Villanueva. At huwag kang magpa-impluwensya sa mga demonyo. So ito yung tatlo. Si Joel Villanueva, 50-50 pa. Sana mamrinsipyo ka. Isalang-alang mo yung relihiyon mo, Joel Villanueva. GIL. Alam ko maraming DDS dyan sa GIL. Itong dalawa lang talaga, Loren Legarda at si Chis Escudero. Sana, hindi po magpadala para sa bayan at para matuloy yung investigasyon sa flood control. Kasi yan po yung hinaharang nila ngayon. Yung flood control. Kasi sa impeachment, malabo na po yan. Okay. May banat yung kaibigan nating abogada na tinawag po ni Atty. Rowena Guanzon na si BBM ay number 1 kawatan talaga. Yan yung mga lilipatan nila ni Chis Escudero at Loren Legarda. Amo ni Tuta Soto. Pagdasal natin si Cayetano, tumibay ka pa. Okay, pakinggan natin itong si Atty. Rowena Guanzon. Binanatan po niya si Bungit ng kaliwat kanan. Makinig lang tayo muna. Ang ganda kasi ng banat ni Atty. Rowena Guanzon. Sa Bangsamoro ito kagahapon. Lahat ng mga sinasabi ko na noon, kaya nung nagkampanya talaga, anti-Marcos pa rin ako kasi sabi ko wala talagang ginawang tama ang Marcos para sa mga tao, lalo na sa Bangsamoro. Isang example lang po, yung Sultanate of Sulu. Sino po taga Sulu dito? Medyo malayo pupunta kami doon ni Governor. Kasi gusto namin yung malalayo May aeroplano siya Yung Sultanate of Sulu, meron na po silang bagong sultan, hindi naman bago, matagal na yan. And they really function as a royalty clan, hindi po ba? Yun ang leader nila. They were promised by Ferdinand Marcos recognition. They were promised recognition. Nakita ko pa yung picture. Yung senyor. Niloko lang sila ni Ferdinand Marcos. Ganon din ang ginawa ni Bongbong sa kanila nung nagsenador si Bongbong Marcos. Ni-remind nila siya na yung pong tatay ninyo, he promised us this, baka naman po senador, ay matulungan nyo rin kami. Binola rin sila ni Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, ang Sultanate of Sulu is still seeking what most of you are seeking. Diba? Recognition as a people. As loyal, courageous Filipinos. Ito pong pinaglalaban ng Juan Bangsamoro ay hindi dapat natin kalimutan na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit talaga po may problema pa rin tayo sa peace sa Mindanao. At kung sabihin natin na hindi yan nangyayari, ay nagsisinungaling po tayo. Kaya kailangan po talaga na yung organization ninyo ay sana mapalawak nyo pa, hindi lamang sa eleksyon, kundi para sa kaalaman. That is young Bangsamoro will have the social awareness to continue what we are all aspiring and fighting for. And that is why we should support Inday Sara for President in 2028. Why? Because she has been mayor. She knows what the Muslim and the Moro people aspire for. She has compassion for the poor. And certainly, because she's a lawyer, our president must be knowledgeable of the law and justice. Hindi po ba? Marami po kasi dyan gusto rin magpresidente. Hindi na naman po sinasabi na kaming mga abogado lamang ang may alam. Pero mas may alam kami kaysa inyo. Ayaw yan, ni Erwin Tulfo. Huwag naman masamain na sinasabi ni Senator Marcoleta na yan kasi problema kung walang legal background yan talaga ang problema na kung ayaw nyo po tanggapin yan, mag-aral na lang po kayo ng abogasiya. At mag-bar exam din po kayo kung di ba dudugo yung mga ilong at tenga nyo. At kung kayo ay abogado na, ay pwede nyo na po kaming sigaw-sigawan dyan. Huwag naman po ninyo kaming sigaw-sigawan dyan sa Senado, lalo na pag kami Muslim at gwapo. Wala kaming karapatan dyan magsigaw-sigaw sa amin dahil mas gwapo kami mga Muslim sa iyo. Doon ko naman nabilib ako kay Senator Robin Padilla na nagtimpi talaga siya. Alam mo, sabi ko, hindi ko binoto to, pero ngayon iboboto ko na to Kasi tingnan mo naman yung demeanor niya, ganun. He is very respectful. He's very respectful. He is very, cooperative. Hindi siya nangaaway. Habang inaaway siya, nagtitimpi talaga siya. Kikita ko kung ako yun, sigaw-sigawan ako, hindi. Makabog ng talinga niya ka. Linti ang gid. Kaya po ako, bilib po ako sa inyo.
Sinasabi ng mga tao, lalo ng mga Ilonggo na nag-agaw ng mga lupa nyo noon. Ito naman kasing gobyerno na ito eh. Hindi inayos yung homestead act eh. Hindi inayos yung enforcement ng homestead eh. Kaya tuloy nagagawa Agawan sa pala lupa, mga diba? Muslim. Siyempre, the Ilonggos were encouraged to go from Iloilo to Mindanao to the land of promise, may homestead. Pagdating mo doon pala, doon na pala yung mga muro. Eh di na kinaway, di ba? Oh, that's why sa una, pag Ilonggo ka, daw hindi ka mga amigo sa muro. Pero sa lain na. Kaya ang Mindanao, mix-kla na mga tao. And all of us must cooperate, must support each other as fellow Filipinos. Because our country is in a crisis. Hindi ito masusod. Kaanaawa nga ako ito kay BP Sara, magpipresidente siya, ganyan ang utang. 19 trillion. Every year ang bayad, 2 trillion. Kawawa talaga si Inday, anak ng kamuti. Tuloy ah. Tapos VAT sila ng VAT. Ayaw pa ni BBM i-suspend ang VAT sa gasolina, kagasol. At excise tax sa gasolina, diesel, kagasol. Ayaw. Kasi, ang inaabol nila, yung target nila doon, sa pangolekta ng tax, para mapasok nila sa unprogrammed funds sa national budget, yun ang unprogrammed funds ang ginamit ng Ghost Flood Control Project. Gagamitin niya na naman yung unprogrammed doon na budget, na wala pang pera yun, kaya unprogrammed ba, para doon na naman sa kanyang pagkakikitaan, kawatan din si Bongbong. Numero 1 kawatan. Hindi lagi ko na magkatubang sa iya, kaya basi masumbagan ko sa... Kawatan numero 1. Daog yan pang amay niya sa pangawat. Ang unang hambal ni Governor Chavit Singson, talo mo pa ang tatay mo, boy! Kawatan daw. Si Bongbong. Mas kawatan pa daw sa tatay niya. Ayaw daw niya makaharap si Bongbong, baka masuntukan daw. Kawatan mo lang, attorney, tuloy oh. Talo pa niya si Ferdinand Marcos sa pagnanakaw eh. Sa 3 taon lang, inubos sila tayo eh. May utang pa. 19 trillion. Saan mo kukunin yung mga eskwelahan? Saan mo kukunin yung mga ospital, health center, gamot? Saan mo kukunin yun? Kung lahat yun. Kailangan kasi by law, dapat babayad talaga ang Pilipinas ng 2 trillion a year. Yan ang inuutot nila sa atin sa VAT. Sa buong Asya, ayaw pinakamataas ang VAT. Kaya kung ako, palarin ako ha. Sa inyo, pagpalangga, kung palarin ako, magsenador ako, kakason ka na ang VAT. Kaya ang VAT is an inequitable, unfair tax. Why? Because the poor pay VAT. Why don't they collect taxes from the rich? Why do they have to collect taxes from the poor? Bibili ka ng gatas sa supermarket, may VAT. Di ba? Bibili ka ng itlog, may VAT. Lahat may VAT. Tapos ngayon gusto nila, Dani, yung small, medium business and enterprises, pati online, i-tax pa rin nila. Sino ba yung Secretary of Trade and Industry na yan na wala man yung dinaanan ng negosyo na panalo, ha? Kati. Nilalagay ni Bongbong ang mga cabinet secretary niya na ang alam lang ay para paligayahin siya. Oh! Talagang kakampi ni BBM ang microphone dito. Pag yan ang kabinete mo, na ang focus nila ay para lumigaya, happy lagi ang presidente nila, ay walang mangyayari sa atin. Tingnan niyo ang karakter ni Vice President Sara. Does she look like a woman that will demand that you will make her happy? No. She will demand that all government officials will do their job competently and honestly. Does she look like a woman na into mo kung sa Ilonggo pa? Ha? Wala ko mo sa into? Ano into? Bola-bola. Does she look like a woman na may into nyo? No. That's why they were wondering, bakit si Rowena Guanzon, in-appoint ni President Cory at 27 na mayor, anti-Marcos activist since I was 12 years old, my entire brothers and sisters, snap election, appointed mayor by President Cory, appointed COA commissioner by Pinoy, appointed Comelec commissioner by Pinoy, bakit ngayon nagsara Duterte? Bakit? Bakit kaya? Nakita nyo naman, di ba? Sino kaya pa dapat na iboto natin? Di ba ang tunay na oposisyon? Pwede ba yung magtunay na oposisyon sila na sila mismo nakikinabang sila kay BBM? Nagpapa-appoint sila ng mga kapatid nila na mataas ang sweldo? Kumukuha rin sila ng mga insertion sa budget nila? Sila ba ang oposisyon? Ang tunay na oposisyon, si Sara Duterte. That is why I declared na kung tatakbo akong senador, I am for Sara Duterte even if I run as an independent. Kailangan po ng bansa natin. Galing, Attorney Rowena Guanzon. Hanga rin ako dito. Ito lang yung dilawan na nanindigan talaga sa prinsipyo na anti-Marcos forever. Never again to Marcoses. Siyempre, saan ba siya pupunta? Yung mga dilawan ng mga kakampi, nag-Marcos na eh. Maghahanap siya ng tunay na oposisyon. Saan ba yung tunay na oposisyon? Inday Sara Duterte, tayo ang mga DDS ang tunay na oposisyon. Matagal ko na nga yan sinasabi. Ang tunay na oposisyon ay ang mga Duterte, diehard supporters. Mga Duterte. Kasi ang nag-oppose lamang ay si Tatay Digong. Kaya nga si Tatay Digong nasa dahig ngayon dahil sa GAA. Dahil sa pagiging oposisyon niya. Kaya saludo po kami kay Atty. Rowena Guanzon. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Kapit lang. Tracy, huwag kayong